Nasawi ang dalawang sakay ng isang maliit na eroplano matapos itong mag-crash sa Fielding, New Zealand. Sa isang park, nag-crash ang Russian-made Aerostar Yak na isang aerobatic aircraft. Mabuti na lang at walang nadamay na iba pang tao na nasa park sa mga oras ng crash landing. Kwento ng nakasaksi, nagpaikot-ikot at lumipad pa ng pabaliktad. Naanimoy nasa isang stunt ang maliit na eroplano nang bigla na lang itong bumagsak. Patuloy pa rin ang paggulong ng investigasyon sa insidente. Ito naman ang isang nakabibilib na balita. Isang 16 na taong gulang na dalagita ang ngayon tinuturing na pinakabatang tao na nakaikot sa buong mundo sa pamamagitan ng paglalayag. Siya ang Dutch teenage sailor na si Laura Dekker na inikot ang mundo ng walang kasama at tuloy-tuloy na naglayag sa loob ng mahigit 1 taon. Nagsimula ang biyahe ni Dekker noong August 21, 2010 sa Portugal at nagtapos sa isla ng St. Martin sa Caribbean nito lamang January 21. Dahil dito tinalo ni Dekker ang titulo ng isang Australian teenager na nakalibot sa buong mundo ilang araw bago ang kanyang ika-17 kaarawan. Ganyan talaga, pag malungkot ka sa bahay mo, nakakagawa ka ng record. Mag-isa lang. Pero ito, parang supported talaga siya ng magulang niya, pero parang nakaka-nervous naman. Ayun o, siya yung maneho. Imagine mo mag-isa. Pero when you say mag-isa siya sa boat niya. The question is, meron ba nakasunod sa kanya? At siya may sumasagot Paano yung kanyang siguro communication? Ay, kasi nga, nagsimula na nga yung Year of the Dragon. Oo. Ayan. Kaya nagsimula na rin ang mga pagpapanganak sa mga tinatawag nilang dragon babies. Para kasi sa mga Chinese, itinuturing na swerte ang mga pinanganak sa Year of the Dragon na ayon sa kanila ay ang pinakamalakas na simbolo sa Chinese mythology at astrology. Super cute. Dahil dito, ang cute mo na, inaasahan mo ang pagkakaroon ng baby boom ngayong taon o biglang pagdami ng mga gustong magkaanak. Maging sa isla po ng Taiwan na nakaranas ng pinakamababang birth rate noong nakaraang taon ay inaasahang makakabawi naman sa pagdami ng populasyon ngayong 2012. Ang tanong dyan, magkaka-baby boom ba? Kayong apat ba? Magkakaroon kayo dragon babies? Kayong apat? Babies, I want. Dragon lady. Dragon ladies! Ito na, si... At dahil ito naman ang mga showbiz balita ni Dragon Luan. lady. Bawal to, Dragon bawal. lady? Bawal, kasal na yan. Luan? Wish ko lang. Good morning po mga kapusa. Ito ng aking fresh morning chika para sa inyo. Ang ex-husband ni Pop Princess na si Britney Spears sa si Kevin Federline ay sinugod po sa ospital. Kinailangan dalhin sa ospital ang actor/dancer-rapper matapos siyang makaramdam ng pananakit sa dibdib habang nasa shooting ng isang pelikula tungkol sa weight loss. Sumali si Kevin sa nasabing pelikula para na rin daw mabawasan ang kanyang taba. Labis daw na tumaas ang timbang ni Kevin matapos siyang makipag-divorce kay Britney kung kanino mayroon siyang 2 anak. Ito naman. Nag-almusal na ho ba kayo mga kapuso? Hindi pa. Pare-pareho lang tayo. Aba, ito po ang masarap na breakfast, ang iprinitong tinapa. Sarap niya, with matching kamatis at suka. Tapos may fried rice at fried egg pa. That's it. Order tayo, Mang Noy, Mang Noy. Yes. Kung walang tinapa, okay rin sa akin ang tuyo in the morning. Basta gusto I niya. love it. Kaya, Anong isda ang hindi nababasa? kaya ibibigay namin sa inyo ang mga dried fish. Sa binibisitang paggawa ni Monica Arnott, ang ating Phil-Canadian YouTube sensation, Mikey Bustos. Ay! Good morning. Ano ba? Good morning! Oh, Mikey! Hi, girls! Good morning. Tagalog. Mikey, nag-hi sila sa studio. Good morning daw! Good morning! Sorry, I need to wake up. Ayan, ako, mas magiging masaya nga ang ating morning dahil nandito nga tayo ngayon sa Rosario, Cavite para salipin ng paggawa na isa sa mga pinaka-paborito nating almusal kapag umaga. Yan nga ang tinapa at tuyo. Nasubukan mo na ba ito? Nakatikim ka na ng ganito, Mikey? Oo. Sarap. Sarap. Alright. Sobrang sarap. Ayan, syempre kasama rin natin ngayon si Arn. Ano meron dyan? Yes, Mon. Siguradong magiging masarap ang umaga ninyo mga kapuso dahil ipapakita namin sa inyo ang sikreto sa likod ng matagumpay na negosyong ito. O, di ba, ha? At syempre, dahil nga parang first time natin, ay actually second time pala natin nakasama si Mikey, mas gagawin nating Pinoy ang ating adventure. Di ba, Mikey? Oo, salamat. Mamaya mga kapuso, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano ginagawa ang mga tinapang ito at aalamin din natin ang iba pa nilang produkto.
Alright, galing na. Puro Pilipino yan Anyway mga kapuso, mas mamaya titingnan pa nga natin ang lahat ng yan sa pagbabalik po natin dito yan sa May Rosario Pagdibag muna sa studio. Ay, tuloy-tuloy na po pagtambay mga iga kasama ang paborito yung morning barkadahan. Dito lang sa Unang Hit!